Ako si Isagani, isang binatang minsang naniwala na sa edukasyon at kabutihan ng puso, maipapanalo ang pagbabago. Ako ang idealistang naniwalang ang pag-ibig sa bayan ay kasing dalisay ng pag-ibig sa isang tao. Ngunit ngayoy ako rin ang lalaking pinagsabihan ng kapalaran. Ang mga pangarap ay hindi laging sinasagot ng kabutihan lamang. Noong una, puno ng alab ang aking puso. Ako ang tinig ng kabataan sa universidad, isa sa mga nagsusulong ng karapatan naming mga estudyante na magkaroon ng sariling akademya ng wikang Kastila. Akala ko noon, sapat na ang mabuting layunin at matuwid na pananalita upang magising ang mga pusong natutulog sa ilalim ng kolonyal na kadiliman. Ngunit mali ako. Ang aming sigaw ay narinig, ngunit tinugon ng panlilibak at paratang. Kami itinawag na mga pilibustero, mga panganib sa pamahalaan. Doon ko unang naramdaman ang pait ng pagkadismaya, na sa mundong ito, ang katwiran ay walang tinig kapag ang kapangyarihan ang nagsasalita. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang liwanag na nagbigay saysay sa aking pakikibaka, si Paulita Gomez. Siya ang aking inspirasyon, ang babaeng pinangarap kong makasama sa isang malayang kinabukasan. Sa bawat pagtutol ko sa katiwalian, sa bawat pagtindig sa tama, siya ang larawan ng pag-asang nagtutulak sa akin. Ngunit ang pag-ibig pala, kapag sumalubong sa ambisyon at yaman, ay madaling malunod. Pinili ni Paulita ang marangyang daan, ang kasal kay Juanito Pelaez, anak ng isang may kaya, habang ako'y iniwan sa gitna ng aking mga pangarap at prinsipyo. Hindi ko siya masisisi. Marahil ay pagod na rin siya sa mga pangarap kong walang katiyakan. Ngunit ng araw ng kanyang kasal, doon ako tuluyang nagising. Sa ilalim ng mga palamuting kumikislap, sa gitna ng halakhak at musika, nakatago ang isang lamparang naglalaman ng kamatayan, isang bomba, tanda ng paghihiganti ni Simon. Alam kong sa pagputok noon, mawawasak hindi lamang ang kasal, kundi pati ang kinabukasan ng bayan. At ako lamang ang nakakaalam. Dumapo sa aking mga kamay ang desisyon. Hahayaang mamatay ang lahat, kasama ang mga mapang api at taksil, o iligtas ang mga inosente, kahit kabilang doon si Paulita at ang lalaking pinili niya. Sa isang iglap, pinili kong itapon ang lampara. Ang apoy ng paghihiganti ay nilunod ng pagtapon nito sa tubig. Isang kilos ng pag-ibig, oo, ngunit isa ring tanda ng pagkatalo. Doon ko natanto, hindi ko kayang maging katulad ni Simon. Ang kanyang galit ay apoy na gustong sunugin ang buong bayan, samantalang ako'y naniniwala pa ring may kabutihan sa ating lahi. Ngunit sa aking pagtakbo, saan man ako dalhin ng tadhana, dala ko ang tanong, tama ba ang aking ginawa? Sa isang banda, nailigtas ko ang mga buhay. Ngunit sa kabilang banda, pinatay ko ang pagkakataong magbago ang mundo sa isang iglap. Marahil, hindi ko pa rin kayang magtiwala sa dahas. Marahil, naniniwala pa rin ako na may liwanag sa dulo ng ating pagdurusa. Liwanag na hindi mula sa pagsabog, kundi mula sa paggising ng bawat puso. Ako si Isagani, ang binatang minsang nagmahal, nabigo, at nagtiwala sa kabutihan. Ako ang estudyanteng nanindigan, kahit nilapastangan ng lipunan. Ako ang nilapastangan ng tadhana, ngunit pinili pa ring magmahal. At kung ako man ay muling tatanungin kung bakit ko itinapon ang lampara, ang sagot ko'y simple. Sapagkat kahit kailan, hindi ko kayang maniwalang kailangan nating pumatay upang mabuhay ang ating bayan. Sa katahimikan ng gabi, habang tanaw ko ang ilog na minsang naging saksi sa aking mga pangarap, napaisip ako, kung saan nga ba hahantong ang lahat ng ito? Ang mga sigaw ng kabataan, ang mga luha ng mga inaping hindi naririnig, ang pag-ibig na nasakal ng takot at kapangyarihan. Lahat ba iyon ay mauuwi sa wala? Marahil, hindi sa mga baril o sa pagsabog matatagpuan ang kalayaan, kundi sa patuloy na pagising ng diwa ng bawat Pilipino.
sa mga puso ng kabataang marunong mangarap at lumaban, hindi sa dahas, kundi sa karunungan at paninindigan. Ako'y naniniwala pa rin, darating ang araw na ang ating mga tinig ay hindi natatahimik at ang mga pangarap naming pinagtawanan noon ay magiging katotohanan. At kung sakaling muling sumubok ang dilim na takpan ang liwanag, may isagani pa ring tatayo. Hindi upang magtapon ng lampara, kundi upang maging mismong ilaw na magpapaliwanag sa bayan.